Kakambal ni Shanks, bakit hinahanap si Loki? Bali nagumpisa nga itong chapter 1135 sa Old Library, kung saan ay ipinakita ngang nagbabasa ng malalaking libro itong sila Chopper at Bonnie, hanggang sa inintroduce na nga ni Saul si Biblo, ang Old na library master daw sa silid aklatan na to. Hundreds of years na nga daw nagbabantay sa library na to si Biblo. In fact, siya nga daw ang dahilan sa pagpapalaki ng mga normal na libro dito. Dagdag pa nga ni Saul na since hindi daw affiliate sa world government ang Elbaf, hindi daw sila nabibigyan ng newspaper. Pero ang paraan nga para makasagap sila ng mga balita sa pamamagitan daw ng mga fisherman na lumalapit sa isla nila, kung saan pinapalaki nga daw nila itong mga newspaper na to sa library na to, hanggang sa nag-conclude nga itong si Lilith na pwedeng nakakain daw ng devil fruit na Iko-Ikonomi itong si Biblo. Isa nga daw itong devil fruit na kayang palakihin ang mga inorganic o mga non-living things. So this explains kung bakit nangyayari yung gigantification sa library na to. Sa sumunod na panel naman bigla nga tayong nabalik sa Walrus School, kung saan ipinakitang naglalaro sa duyan sila Luffy, Usopp at ilang batang giants. Tuwang-tuwa nga itong si Luffy, pero bigla nga siyang sinapok ni Nami kasama si Usopp, at sinabing sila lang daw ang nag-e-enjoy dahil yung mga batang giants daw takot na takot sa ginagawa ni Luffy, hanggang sa tumakbo na nga itong mga bata kay Gerd para umiyak, na ikinainis naman ni Luffy since ang nasa isip nga ni Luffy matatapang ang mga giants. Bali itong pag-iyak pala na to ng mga batang giants pagkukunwari lang, dahil gaya kay Momonosuke meron din pala silang maiitim na balak. Anyway, naghihinala nga sila Luffy at Usopp sa pagiging peaceful na to ng Elbaf. Mukhang unusual nga daw ito. Pagsabi nga nila neto bigla na lang may umatake sa kanila. Yes guys, ang umatake nga kay Luffy itong si Colon. Gamit nga yung espada niya hinataw niya itong si Luffy. Nung masense nga ni Luffy na yakang-yaka niya itong bata na to, hindi na siya umilag pa, na nag-cause ng pagkabali naman ng espada ni Colon. At syempre, papayag ba ng walang gante itong si Luffy? Gamit nga yung Gear 3 Elephant Gun umatake siya pabalik kay Colon, which is mabilis rin namang nailagan ni Colon. At dito pinigilan na nga ni Usopp si Luffy at sinabing wag nang umatake pa, dahil baka mamaya daw malagay pa sila sa alanganin. Si Luffy naman napangiti na lang since natutuwa nga siya at hindi daw pala lahat mababait sa lugar na to. Nung masaksihan nga itong sequence na to ng mga batang giants galit na galit sila since ayaw nga daw nila ng violence. Itong si Colon naman manghang-mangha kay Luffy. Kung matatandaan nyo excited ngang makilala ni Colon si Luffy dahil kay Shanks, hanggang sa pinuna na nga ng ibang batang giant si Colon sa naging aksyon niya, same as Ripley na nakita ang mga pangyayari. Pero imbis nga na sumagot pa binigyan nga ni Colon si Ripley ng pagkain. Galing nga daw ito kay Mato, yung bar owner na nakilala natin. At dito ni-reveal na in fact nanay pala ni Colon itong si Ripley. Nung marinig nga ito ni Sanji gulat na gulat siya. Mabalik nga kay Ripley sinabihan niyang mag-sorry daw si Colon sa ginawa niya kay Luffy. Pero imbis nga na humingi ng tawad inopen up nga bigla ni Colon kay Luffy na yung tatay daw niya normal na tao lang. Pirata nga daw ito noon at wala daw itong kinakatakutan kahit pa mga warriors ng Elbaf. Nung marinig nga ito ni Sanji bigla siyang nagtaka na para bang may pumasok na great idea sa utak niya. Sinabi nga ni Ripley na di hamak na mas bata daw yung asawa niya kesa sa kanya, kaya naman informal daw yung naging marriage nila, dahil weird nga daw kung gagawin pa nilang official yung kasal nila since malayo daw yung age gap nila. Later on nga sumunod na rin yung grupo nila Luffy sa mismong Old Library. Sila Robin, Chopper,
Bonnie at Lilith nga nagpaalam kay Luffy na baka pwedeng dito daw muna sila kay Saul at susunod na lang daw sila once na mag-umpisa na yung party kila Brogy at Dory, which is pumayag naman si Luffy since gutom na nga daw siya. Si Franky naman in-open up yung interest niya sa Tree of Adam. Natuwa nga si Saul dito at sinabi niya na marami nga rin daw Tree of Adam na tumutubo sa iba't ibang parte ng mundo. Pero yung pinakamatanda daw itong nasa Elbaf. Hanggang sa biglangang sumingit si Gerd at sinabing meron daw siyang ibibigay sa Straw Hat Pirates. At yes, ito pala yung mga Viking attire para sa ibang miyembro nila. Si Brook nga tuwan-tuwa sa suot niyang to. Si Franky naman nagtataka kung bakit meron daw mga damit na similar sa size nila itong si Gerd. Nabanggit nga ni Gerd na dahil daw sa hilig niyang gumawa ng mga damit in human size. Si Jinbei naman komportable sa suot niya. Hanggang sa umalis na nga itong Straw Hat Pirates pabalik kila Brogy at Dory. Sa kabilang banda naman biglangang napunta yung scene sa loob ng kastilyo na nakita natin in last chapter. Dito nga ipinakitang sinita ng mga giant guards itong dalawang misteryosong karakter na bigla na lang pumunta dito. Pero imbis nga na sagutin tinanong lang ng babaeng may takip sa bibig kung kilala daw ba nila si Loki. Bali natawa nga itong guard sa interes ng dalawang to kay Loki since kriminal nga daw si Loki na pumatay sa hari nila. Kaya naman tinanong nga ng dalawang to kung nasaan daw exactly si Loki. So hindi nga ito sinagot ng guard dahil sa baka mamaya daw gamitin pa itong dalawa na to sa pagtakas ni Loki. At nung wala na ngang mapigang sagot itong dalawa na to bigla na ngang umatake itong misteryosong babae. Bali hindi nga natin alam exactly kung ano yung pinang-atake niya sa guard na to. Pero namilipit nga sa sakit itong guard hanggang sa bumagsak na ito. Sinabi nga ng misteryosong babae na never pa daw siyang nagtatanong. Kaya naman ngayon daw order na ang gagawin niya. Inutusan naman niya itong isang guard na sagutin kung nasaan na daw ba si Loki. Hanggang sa nabalik na nga yung scene sa grupo ng Straw Hat Pirates. Ipinakita nga na nagsasaya na sila Luffy at Usopp. Masaya nga sila dahil matagal na daw nilang gustong pumunta sa lugar na to. Yung mga giants naman sa nagdaang paglalakbay nila Luffy na sila Brogy, Dory, Oimo, Kashi at Haru din ipinakitang masaya rin para kila Luffy. Hanggang sa nagkaroon na nga sila ng masayang celebration. Sa sumunod na panel naman biglang ang na-recognize ni Luffy si Stansen. Nakita na daw niya ito sa auction house during Sabudi Archipelago Arc. Kung matatandaan nyo guys nung time nga napopusasan na si Kami sa auction house pasimpleng ang gumamit ng Conqueror Saki itong si Rayleigh at na-recognize nga ito ng isang giant. It turns out na itong giant pala na to si Stansen mismo. Anyway later on nga bigla na lang may dumating na isang giant at ito na pala si Harul. Pinakilala nga siya ni Brogy sa Straw Hat Pirates. Pero ang nakakapagtaka nga itong espada na nakatarak sa ulo niya. At yes, gulat na gulat nga si Luffy nang makita niya ito. At sa huling panel nga ng chapter na to nabanggit ni Harul na maswerte daw siya at nailigtas siya ng helmet na suot-suot niya. Naprotektahan nga daw siya nito sa espadang nakatarak sa ulo niya. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1135. Bali yung analysis video nga para sa chapter na to as usual. Gagawa na lang natin ng separate video. Pag-uusapan nga natin dito itong aksyon ng dalawang misteryosong karakter na ipinakita sa last chapter as well as itong sila Colon at Ripley. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. Anyway, ayan na nga yung review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1135. At sana natripan nyo. So yun lang. Peace!